Praise the Lord. Isa pong pinagpalang linggo ng umaga. Napakabilis po ng panahon. Nasa Pebrero na po tayo. Parang kailan lang nag-celebrate po tayo ng bagong taon. At dahil February po, tinatawag po nating Love Month yan. Sa ating po mga Kristiyano, take note, hindi po tayo nagse-celebrate o naniniwala ng Valentine's. Ang Valentine's po, pagan god po yan. At it's about, sex orgies. Ganyan po karumaldumal ang Valentine po. Kaya nga po, tuwing Valentine's po, marami pong nangyayari pong hindi kanais-nais. Anyway, para po maianuho natin yan, it is about the love of God. Dapat nang celebrate po natin. Amen. At alam niyo po, ito ang pag-aaralan po natin sa buong buwan po ng February. It is about the power of God's love. I hope and pray na ang bawat isa po sa atin ay maliwanagan kung ano po talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Take note of this, madalas ko po sinasabi ito, no one can define what is right and good except God alone because God, ang Diyos siya lang po ang just, siya lang po ang good. Walang ibang matuwid, walang ibang mabuti. Kaya nga po, walang ibang pwedeng mag-define po ng good and righteous or righteousness, kundi ang ating Panginoon. Amen. Hindi po ang mga sa lower house, upper house, o ang Malacanang, o hindi po yung mga nasa United Nations. Maging po ang pag-ibig. Wala pong pwedeng mag-define po ng pag-ibig, kundi ang Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Dapat po maliwanag to. Nowadays, marami po ang naliligaw sa definition po ng pag-ibig. Isa po sa mga pinakasikat na ano po yung alam yung pinakasikat na definition po ng pag-ibig, kahulugan ng pag-ibig. Love is, sabay-sabay pa mo din kayo, no? Love is blind. Marami pa ho ngayon. Ngayon, ang mga tao, para sa kanila po, lalaki sa lalaki, pag-ibig po ang tawag po nila doon. Babae sa babae, pag-ibig daw po yun, at yun ay galing daw sa Diyos. That is not true. At ang isa sa malala din po ay yung tao sa hayop. Isa na po sa nasaksihan ko dyan sa nakasalan po. Nasaksihan ko lang po sa, sa YouTube. Na kinakasal po, I think sa Canada po ito, kinakasal po yung lalaki sa crocodile. At yung crocodile po, ewan ko po, nakapanood nyo po ito, naka-gown. No, sino po yung engot na doon? No, may mga ano pa ho may mga sponsors, may ating damas, ating ninang. No, mas engot po yung mga yon. Ito po yung pinaka-engot, yung pong magkakasal. You may now kiss the bride. O ito, kininis na. No. I don't know po, no, in the Bible, ang Diyos kapag meron pong sex with animals, ano po yan, death penalty po ang kasalanan po niyan. Hindi po nagbabago ang Diyos pertaining to sin and holiness. Amen. Now, in the Bible, marami pong definition ang love. Tatlo po ang mga kilala. Ang una po yung eros or erotic love. Ang eros is based on feelings sa isang babae at lalaki po. This is po sensual po siya. Yan po ang eros. Ang pangalawa po is yung phileo or philos. It is based on friendship. At ang madalas po sa Bible, ito po yung God kind of love, tinatawag pong agape. Ito po yung pag-aaralan po natin sa buong month of February. It is all about agape love, the unconditional love, the God kind of love. Amen. Bagamat po yung eros, ginagamit po ng Diyos yan para magkatagpo po yung mag-asawa ngayon. Bago po, wala po sigurong nag-asawa dito na, ba't mo siya pinakasalan? Wala lang, hindi po. Hindi pwedeng hindi ka nagkaroon ng feelings. Sa lahat po na may asawa. Amen po ba? No, and then, dapat po mag-grow po yan sa pagiging phileo, magiging friend mo siya, at dapat po papunta po yan ng agape. One of the reasons why, bakit marami pong naghihiwalayan ngayon, it is because of the wrong definition of love.
Lagi lang po silang nasa eros or erotic, nasa feelings lang po sila. Kaya nga po, kapag po wala na yung feelings, ano po nangyayari? Maghihiwalay na po sila. Maghiwalay na tayo. Bakit? Kasi wala na akong nararamdaman sa iyo. Which is napakababaw po. Alam niyo po kung ang bawat isa, lalo na po yung mga nagpakasal, naintindihan po nila talaga ang tunay na pag-ibig, which is yung agape love, wala pong broken family. Wala pong broken family. Agape love, it is a selfless love. Eros love, erotic love, it is, ano po yan, selfish love. It is about self. Ako. Ay, gusto ko ganito. Kaya nga, hindi po nagtatagal. Kaya nga po tayo, dapat ang ating pag-ibig, lalo na po sa mga may asawa ho dito, no, dapat po nasa agape love na po kayo. Amen. Sa lahat po ng may asawa. Di takla mo po ata rin tala-asawa ng alas 7, eh. But anyway, tapos po, dapat po kung may asawa na kayo, wala na kayo dun sa, wala na kayo sa eros o erotic love. Yung po merong ka pang nagugustuhan na iba. Nakalalandi. Tinakasawa. Isipin mo po yung sisirain mo yung relasyon mo sa Diyos, sisirain mo yung relasyon mo sa pamilya mo. Alam niyo po, kaya nga po kailangan tayong mag-grow sa pag-ibig po ng Diyos. Amen. Ang Diyos inibig niya ho tayo kahit ganito ho tayo. Kaya nga po, unconditional love. Wala pong condition. Basta po, mahal lang tayo ng Panginoon. Because God is love. And He made a decision because love is a decision. Love is volitional. It is based on decision. Na kahit anong mangyari, ang Diyos po, mamahalin niya tayo. Kaya nga po, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. For God so loved. Masyadong mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po niya binigay ang pinaka-best po niya upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Kaya nga po, sa paggising pa lang ho natin sa umaga, ang pag-ibig, ang habag, ang mercy po ng Panginoon, they are new every morning. Kaya nga po, great is thy faithfulness. Tapat po ang Diyos. Amen? And did you know, wala na ho tayong, ang pag-ibig po ng Diyos, ano po yan? Fixed. Constant. Hindi po nagbabago. Wala ka nang pwedeng gawin, kapatid, para madagdagan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, at wala ka na rin pwedeng gawin para mabawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kung ganon, pastor, pero bakit parang mas pinagpapala yung kapatid na yon kesa sa akin? Ito po yung pag-aaralan po natin ngayon. Mahal tayo ng Diyos, pero hindi lahat nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit? Ito po ang unang topic po natin, God's love empowers you to overcome sin. Amen. Let me read from 1 John 4:10, at saka po ang verse 19. This is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Verse 19, we love because He first loved us. Tayo muna po yung manalangin. Our loving Heavenly Father, we just want to thank you, to praise you, na buhay po kami, ginising niyo po kami, binigyan niyo po kami ng masarap na tulog. Kalakasan po namin taglay ngayon, Panginoon, ay nanggagaling po sa inyo. It is only by your grace na kami po ay nakakatayo ngayon. Tulungan niyo po kami sa umagang ito na maunawaan po namin ang iyong salita, maunawaan po namin ang iyong pag-ibig, Panginoon. At ito po ay maipamuhay po namin at maihayag sa aming buhay ang pag-ibig mo na binigay mo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa na narito ngayon. Lord, as we receive and believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people today. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo pa po, Lord. Hallelujah. Now, mapapansin niyo po, in the Bible, hindi po isa ang definition po ng love. Marami din po. Isa po sa mga definition, ito po, sabi niya, this is love. In other words, this is the definition of love. Ano po yan? Not that we loved God. Hindi dahil minahal natin ang Diyos.
Ito po yung definition ng love. He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ang pag-ibig po ng Panginoon, yung John 3:16. Ang sentro po ng Bible po. For God so loved the world. That is love. Yun po ang isa sa main definitions of love in the Bible. And then pagtapos po sa verse 19, we love, ang sabi po dyan, because He first loved us. Doon sa verse 10, this is love, not that we love God, ang sabi po niya. Hindi po ibig sabihin na hindi importante ang ating pag-ibig. Bagamat may mga aklat po ngayon at may mga nagpipreach po ngayon na hindi daw po importante ang pag-ibig natin sa Diyos, which is half-truth. Ang sabi po dyan sa verse 19, we love, tayo ay umiibig dahil una siyang umibig sa atin. In other words, hindi tayo pwedeng umibig ng agape love kung hindi po natin tatanggapin si Kristo sa ating mga buhay. Amen. Ang pwede lang po natin klase ng pag-ibig, yung pag-ibig sa mundo na erotic at saka po phileo lang. Pero ang pag-ibig na yung pong highest form of love, the God kind of love, which is agape love, pwede lang po nating makamtan yan kung tinanggap po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lahat po na nakaunawa doon magsabing amen. So marapat lang na ibalik po natin ang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga po we love because He first loved us. In other words, inaasahan po ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin, mahalin po nating pabalik ang Diyos. Paano po natin siya mamahalin? Nasa salita ho niya, which is a little part of it, pag-aaralan po natin. Kasi napakalawak po ng pag-ibig. And did you know, isa po, ang pinakamaraming verses in the Bible, it is about love. Isipin niyo po kung ano yung pangalawa. Hindi po siya faith. It is about handling wealth. Nakakaano ho, no? Kasi alam po ng Diyos na ang tao, kapag meron siyang pag-ibig sa pera, it is the root of all evil. Mapapahamak siya. Isipin niyo po yung pinakamarami. Love, pinangalawa po ng Diyos, handling money, handling wealth. Dahil marami po sa mga tao mukhang pera. Amen. Huwag niyong tingnan yung katabi niyo, hindi po yan. Wala na po mukhang pera po sa atin. Ang tunay na Kristiyano, kapag Kristiyano ka, kahit anong hilingin ng Diyos, ipagkakalob po natin. Dahil ang buhay po natin dito sa mundong ito, pansamantala lang. Huwag po kayong malinlang sa inyong damdamin na parang hindi na kayo mamamatay dahil malakas po kayo. Last Saturday po, January 27, I just turned 17 years exactly na nagdadialysis. I was 32 years old. I was deceived na dahil bata pa ako at malakas ako, hindi ako agad mamamatay. Noong pong na-diagnose ako na dapat po ako mag-dialysis, I've learned na ang buhay ng tao pwedeng mawala na parang bula. Hindi po tayo pwedeng magbalaki. Amen. So dapat po ang kaisipan po natin, laging si Lord. Kasi hindi mo alam, mamaya pala, expired ka na. Kaya dapat po lagi tayong handa. Now, wag po tayong matakot pag pinag-usapan po natin ng kamatayan. Dahil kapag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka takot mamatay. Dahil alam mo kung saan ka uuwi. Wag po kayong mag-alala, pagpatay ka na, hindi mo naman mararamdaman. Kaya wag po kayong matakot. Amen. Praise the Lord. Ang prayer po natin, prayer ko rin po, hindi na tayo mamamatay, magra-rapture na po. Malapit nang dumating ang Lord. Sino po excited doon? Magsabing, praise the Lord. Amen. So let's go to our first point. If we have His love will cause you to, number one, hate what is evil. Marami pong tao ngayon, kahit po masama po yung kanyang anak, masama po yung kanyang kaibigan, yung ginagawa niya masama, pero hindi niya kinukorek. Kasi daw mahal niya. Ayaw niyang masaktan. Ang tunay na pag-ibig, kinamumuhian po ang masama. Hindi po yung tao, kundi yung gawa. Maging ang Diyos po, God hates sin, but He loves the sinners. Amen. Ayaw po ng Diyos ang kasalanan, pero mahal po niya ang makasalanan.
kung bakit binigay po niya ang kanyang bugtong na anak. Upang tayong mga makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran, magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Alam niyo po, kung hindi kayo nagko-correct ng mga, ang tawag po dito, ng mga kaibigan nyo, anak ho ninyo, na mali po ang ginagawa, kasi sabi po ninyo, mahal po ninyo. Alam niyo po, marami po sa mga ganyan, yung mga bagong mga magulang ngayon, mga batang magulang. Kasi sinasabi po nila, ayokong paluin yung aking anak dahil ayokong iparanas yung naranasan ko. Alam mo what sinasabi ko sa iyo? Parang mas marunong ka pa sa Diyos. Ang sabi ng Proverbs, spoil the child, spare the rod and you will spoil the child. Kung hindi mo papaluin ang bata, sabi po, ayun po, Proverbs 13:24, whoever spares the rod hates their children. Kung hindi mo pinapalo, hindi mo talaga mahal. Kung bakit tayo pinapalo, tayo po mga pinalo, dahil mahal tayo ng ating magulang, ayaw po nilang mapariwara tayo. And that is love. Because open rebuke is better than secret love. Amen. So balik tayo po dun sa Proverbs, 13 kanina. Yan, better is open rebuke. Sabi diyan, but the one who loves their children is careful to discipline them. Amen. Bakit po? Kasi po kapag hindi tayo nagdisiplina, hindi natin kinorek ang ating pamilya, ang ating kaibigan o sino man, opo, mag-i-enjoy sila pansamantala sa kasalanan ngayon, pero alam niyo po, pag namatay yan, mas masakit po. Walang hanggang sakit. Pain, suffering ang kanilang dadanasin. Hindi niyo po alam, baka sinisigaw po nila yung pangalan niyo sa impyerno, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Kung mahal po natin ang tao, ang tunay po nagmamahal, hindi yung binobola ka. Ang tunay na nagmamahal po, sinasabi kung ano ang totoo with love. Amen. Not with hatred. With love. Kung bakit natin sinasabi. Ngayon, kayo pong mga bagong magulang, pag uwi nyo po dito, huwag nyo pong tawagin yung anak nyo, anak, halika dito. Bakit, mama? Papaluin kita kasi sabi ni pastor, kasi mahal kita. Hindi po. Siyempre, papaluin mo yung bata kapag nagkamali. Pastor, paano hindi nagkamali? Maniwala po kayo, magkakamali at magkakamali ang bata dahil walang perpektong tao. Hindi po pwedeng hindi magkakamali yan. I've seen sa mga social media, yung mga batang, kinumpile po yung mga batang walang respeto dahil walang disiplina. Yung pag hindi nila nakuha ang gusto nila, binabasag yung TV, kung ano-anong ginagawa po. Ang pinakamalala po siguro, medyo malaki na po yung bata, nasa 9 or 10 years old po yon. Halos laki na po niya na ang kanyang nanay. Binubugbog yung kanyang nanay. Gawan mo keng Pilipinas yan, nung eda tali keng sako, harapin keng kain. Tali da ka keng tanaman nating panas. No, naranasan po siguro natin yung iba sa atin dyan. Tayo pong nadisiplina. Sa amin, alam niyo po, ako po, tingin pa lang po, nanonood po siguro tatay ko ngayon. Good morning tayo, no? Tingin pa lang po ng tatay po namin, alam na po namin ang ibig sabihin. O Yenny, mamang ulisak na ka, makalto na ka tonsil. Nanong sabihan ng anak, ano. Pero noon po, sa atin po, pag natutulog ang mga magulang, bawal ang maingay. Pag nagising sila, tumigin na ng ganun, balo mo na. Naranasan po namin, isa lang po yung maingay sa amin, 4 po kami magkakapatid. Lahat po kami napalo. Bakit pati ako? Nabalo. Yung po ba ganun? But alam niyo ho, ang sabi po ng mga expert, nag-ano po sila ng, ng experiment, mas nagmamahal po ang mga anak na dinisiplina. Walang pagmamahal po yung mga anak na walang disiplina. Bakit? Hindi nila naranasan ang tunay na pag-ibig. Hindi man po naintindihan, ganun ba ang pag-ibig? Alam niyo po, ang Diyos dinidisiplina po tayo sa Hebrew. Nasa Hebrews po yan. Kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos, sabi po ng Hebrews, hindi kanya anak, hindi kanya mahal. Ayan po, Hebrews 12:6. No? Actually, maraming verse po yan. Ito lang po. Because the Lord disciplines the one He loves. And He chastens everyone He accepts as His son. Pinapalo po niya ang lahat ng tinatanggap niya na bilang anak. So kung tayo po ay nadidisiplina, magpasalamat po tayo dahil anak pala tayo ng Diyos. Ngayon, lamaran na ka, balasubas na ka, ka pa madidisiplina, magtaka na ka, anak na ka pala ng demonyo.
Kakayanan ng demonyo. Ito yung gagawan mo, anak. Pero ang Diyos hindi po. Dinidisiplina po tayo. Kung ang Diyos nang didisiplina, dapat tayo rin po, kinokorek po natin ang sinumang mali. Lalo na yung nasa poder po natin, mga anak po natin, kaibigan po natin. Huwag niyo pong papaluin yung hindi niyo anak, no? Kaya ninak siya mubuntok. Huwag niyo po gagawin yun. Masiraya po yung biyayo. Romans 12:9, sabi po dyan, ito po yung mga definitions po ng love. Kanina po, yung sa first John, no? This is love. Not that we love God, but He loved us. He sent His Son as an atoning sacrifice. Now, ito po ang mga definition pa ng love. Love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Tatlo pong definition po ng love ang nandyan. Ang ating highlight po dyan is hate what is evil. Ang tunay na pag-ibig po, no, kinamumuhian po ang masama. Hindi tayo nag-i-enjoy sa kasalanan. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero iba na po ang pakiramdam po natin. Hanggat hindi ka humihingi ng tawad, parang wala kang kapayapaan. Amen? Naranasan niyo ba yung ganun? Because ano po sabi po ng Bible, there is no peace for the wicked. Yung gumagawa po ng masama, wala po talagang kapayapaan yan. Laging merong tinatago, whether drugs, kahit ano po, pati po yung iba na ng bababae. Marami po ngayon, nagtataka ako, no? Parang mas marami na po yung mga babae na nanlalalaki. Patse po Manuel Becong Tulfo, mas marakal na po dito ang magreklamong lalaki dahil yung asawa nilang babae na malandi, yun, nang lalalaki. Alam niyo po, yung mga ganyan, walang ano ho yan, wala pong kapayapaan. Kapag lumabas po sila, nasa mall, lagi po nakaganyan yan, nakayuko. Hindi, bakit? Walang kapayapaan. Masarap po yung ikaw ay malinis dahil lininis ka ng banal na dugo ng Panginoon. Masarap po yung wala kang tinatagong anumang kasalanan. Kapag nagkasala ka, ano pong sabi? Sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Dalawa po yan, forgive and then cleanse us. Lilinisin ka ng Diyos from all unrighteousness, impurities, and wickedness. Masarap po yung wala kang tinatagong kasalanan. Sino po dito ang noon po bigat na bigat sa mga kasalanan? Lalo na kapag Kristiyano ka na, alam mo na yung tama, tapos sinasadya mo pa yung kasalanan, mabigat po yan. Tapos pupunta ka ng church, mabigat po yan. Tatas mo yung kamay mo, mabigat po yan. Ano sasabihin ng diablo sa'yo? Patastas ka pa mong gamat. Pangabagyakan yan. Totomana ka na naman. Hindi po masarap ang pakiramdam. Masarap po yung pakiramdam na alam mo na sumusunod ka sa Diyos. Bagamat nagkakamali ka, masarap yung pakiramdam na meron kang confidence na lumapit sa Diyos at linisin kanyang muli. Huwag po kayong maniwala sa mga perverted grace po ngayon. Marami po sa kanila is once save, always save. Na sinasabi po nila, once na nag-repent ka, hindi mo na dapat kailangan ulitin. Narinig niyo na po yung ganung doktrina? Na hindi mo kailangan nagre-repent. That is not true. Kapag po nagkakasala pa rin tayo, mag-repent pa rin ho tayo. Hindi po dahil gusto po natin ma-save na naman, pero dahil gusto po natin malinis po tayo, first and foremost, at saka po yun ay pagpapakumbaba sa harapan po ng Diyos. At isipin niyo po ito, ang diablo lamang po ang may gusto na hindi tayo mag-repent. Ang Diyos po hindi po. Tabalot, pipreach data. Ginagawa pa pong main point po nila yan na hindi mo na kailangan mag-repent. Bakit pag nag-repent ka araw-araw sa Diyos, magagalit ba ang Diyos? Tatanggalin ba niyang salvation mo? Hindi po. Did you know that repentance is a gift sa mga tao? Wala pong pwedeng mag-repent sa lahat ng nilalang, kundi tao lang. Not even angels. Sina Lucifer at mga fallen angels, they do not have the capacity to repent. They do not have the heart to repent. Tayo lang po ang binigyan ng konsensya, ng puso na pwede tayong mag-repent. Kaya wag na nating patigasin ang ating konsensya at ang ating mga puso. Agad tayong mag-repent. Huwag kayong maniwala sa mga preachers ngayon na hindi mo na kailangan mag-repent. Ang daming topic na dapat pong i-discuss sa tao, bakit yung pangwala sa Bible? Ano po lang po ito nila, logical reasoning lang po nila. Kasi nag-repent ka rin, okay na yun. Kasi lagi ka naman ligtas. Demonyo lamang po ang magsasabi niyan, hindi ang Diyos.
Wala pong ni kahit isang verse na ganyan. Kaya nga po pag nagkamali ho tayo, pwede po tayong mag-repent. Si Satanas po, kaya nga niya po sinisira ang repentance kasi po siya, he doesn't have the capacity to repent. He doesn't have the heart to repent. Pero tayong mga tao meron. Ang problema kapag hindi na tayo nagre-repent, tumitigas ang ating mga puso. At parang wala na tayong pakialam. Psalms 97:10, sabi po dito, let those who love the Lord hate evil. Sino po nagmamahal sa Diyos? You need to hate evil. Kung mahal nyo ang Diyos, kailangan hindi kayo natutuwa po sa masama. Hindi kayo natutuwang nanunood dun sa mga, tawag po dito, TikTok na hindi na po maganda. Alam niyo po, marami po sa atin ngayon, lalo na po nung nakaraang administrasyon, bagamat binoto po natin siya, no? Sabihin niyo yan, ikaw lang pastor, wrong nga, no? Mapanagkas siya, palamura. Yan, di-divide niya pa yung bansa. Kaya pinaldoldo, makalbuging Mindanao. Dahil karelang kibuloy. No? Anyway po, kapag po napapanood mo yung tao, o nanonood ka ng TikTok, minsan po nanonood po ako ng mga vlogger kung minsan, kapangpangan kasi, pero mapanagkas na. Nagmumura. And then later on, napapansin mo sa loob mo, pag naiinis ka, merong mura na gustong lumabas. Bakit po? Bad company corrupts good character. Sabi nga po ni Daddy Bishop sa amin nung Friday, anyo pa lang, amoy pa lang ng masama, layuan mo na, i-rebuke mo na. Alam niyo po, kung ano ang finifeed natin sa ating kaisipan, yun ang pumupunta sa ating puso. And out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang sabi ng Panginoon, hindi yung pumapasok sa ating bibig ang nakakadumi o nakakadefile sa tao, kundi yung lumalabas sa ating mga bibig. Kung ano man ang lumalabas sa ating bibig, it is because yung anong ating napanood, finid natin, pinakain natin sa ating isip at pumasok sa ating puso, ngayon lumalabas po siya at nagkakasala tayo. Huwag po tayong basta manood ng kahit anong movie. Amen. We need to hate what is evil in the sight of God. Hindi lang, nanonood lang ako Hindi po. Lahat po dapat ng ating ginagawa, pinapanood, iniisip, sinasalita, dapat po nagbibigay po ng kaluguran sa Diyos kung talagang mahal natin ang Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po dyan, let those who love the Lord hate evil. It is a command. It is not a request. It is not an option. Sabi po dyan, for He guards the lives of His faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. Kung mahal mo ang Diyos, siya ang protection mo sa kahit anong sama. Magtataka ka, may mga ganyan po, no? Meron po yung lumabas lang. First time pa niyang lumabas, sa umaga, bigla na lang po nasagasaan. Pero tayo, araw-araw kang nasa daan, pero iniingatan ka ng Diyos. Dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Bakit mo mahal ang Diyos? Dahil una kanyang minahal at patuloy na minamahal. So true lovers of God will always love God. Ang tunay pong nagmamahal sa Diyos, lagi niyang mamahalin ng Diyos. Amen. Proverbs 8:13. To fear the Lord is to hate evil. Ang sabi po dyan, I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Now, to love the Lord is to fear the Lord, and to fear the Lord is to hate evil. Kung meron tayong takot sa Diyos, kung mahal natin ang Diyos, meron tayong takot sa Diyos. Banal na pagkatakot po ito. At kung meron tayong banal na pagkatakot sa Diyos, ayaw po natin ng masama. Amen. Wala na pong tumataya ng wedding sa inyo. Pota, lalawi kayong number. 813. Malapas ang tingin, pastor, yung 813 na yan. Sa tingin combination yan. Wala na po. Hindi po tayo nag-aano po sa swerte. Huwag na kayong maniwala po sa swerte. Bakit? Mamalasin kayo. No, hindi po, joke lang po. No? Tayo po'y pinagpala na. Hindi mo kailangan tumaya sa mga ganyan. Ang kailangan mo magtiwala ka sa Diyos, sumunod ka sa Diyos. Hindi ka magkukulang. For 17 years, alam niyo po, ni minsan, nung pong nasa pa po ako sa secular job at business po, ang dami ko pong utang, umabot po ng 6 million, wala po akong kapayapaan, may mga demanda pa po ako.
Pero alam niyo po, mas mahal po ang dialysis, especially during nung hindi pa maayos ang PhilHealth po noon. Ang mahal po ng dialysis. Pero ni minsan, hindi po kami ng utang. There was a time during the first year ng aking dialysis, sasabihin po ng misis ko, "O Jo, ala na kang pang dialysis." Bala mo, sasabihan na ka, "O Jo, mate na ka kanyan." No. Alam niyo po, lalabas po ako sa gate po namin, hawakan ko yung gate. Para akong nakabilanggo. Nakatingala po sa langit, sabi ko, "Lord, sabi mo, imok paboren." Sinabi ng David, manibat niyang anak niyang gamit, buhat ng bata si David hanggang tumanda siya, wala pa siyang nakitang lingkod ng Diyos. Ng kanyang mga anak ay nagpalimos ng tinapay. Wala pong nagpapalimos sa atin. May mga kilala po akong mayaman, may mga kaibigan po akong mayaman, in fact, may mga ninong po akong mayaman, at yung family ko po nasa US, pero ni minsan hindi po ako nagparamdam. Narinig niyo po yung message po ni Pastor Anthony nung last marami pong kakilalang mayaman yan. Amen po ba? Baka si Vic Soto lang, kaya na po yung kanyang mga hospital Pero hindi siya nagparamdam. Sinasabi niya sa Diyos. Amen. Sa inyo po, sa testimony, sa CU, ako magparamdam, that is demonic. Pag sa CU niyo po, meron nagpaparamdam, ay ni medyo magkasakit kami, makanya, sagapan niya. No ka rin yung Diyos mo. O di kaming pamaramdaman mo. Alam niyo po, hindi mo kailangan magparamdam. Kapag mahal mo ang Diyos ang mag-uutos kung sino ang magbe-bless po sa iyo. Nung panahon ni Elijah, wala pong taong gustong mag-bless kay Elijah, walang magamit ang Diyos. Ang ginamit po niya, uwak. Ang uwak po, masiba po yan. Sabi ng Diyos, pakainin mo si Elijah, huwag mong kakainin yan, numanda ka sa akin. Paglakoda ka, balbuna na siguro ng Ginoo. Inahatiran po niya na sa umaga at hapon ng burger. Hamburger. Bakit po hamburger? Tinapay at karne ang hatid po ng uwak. Alam niyo po, kapag mahal mo ang Diyos, sumusunod ka sa Diyos, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. Amen. 1 Corinthians 13:6, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Ano po yung pag sinabing love does not delight in evil? Hindi natutuwa ang tunay na pag-ibig sa masama. Kaya hindi pwedeng yung mga kabaklaan at saka katomboyan, no, mahal po natin ang mga taong yan, pero hindi natin gusto at hindi din gusto ng Diyos yung mga sexual acts po nila. That is not love. Libog po yun. That is lust. Amen. Because love, ito pa po ang definition ng love. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. Kung meron kang tunay na pag-ibig, kahit masakit yung salita ng Diyos, kahit mahirap yung salita ng Diyos, ginagawa po natin, nasisiyahan po tayo. Amen. So if you truly love God, hindi na po tayo nag-i-enjoy sa kasalanan. Amen. Kapag ikaw ay Kristiyano na hindi ka na nag-i-enjoy sa kasalanan, yes, nagkakasala tayo kung minsan, pero nag-i-improve po tayo. Kung sa isang araw kung minsan nagkakasala ka 10 beses, dapat ngayon pabawas ng pabawas. Dahil babalik ang Panginoon, ang sabi po ng salita ng Diyos, for a church na spotless and blameless. Ibig sabihin po nito, gusto po ng Diyos pumunta tayo doon sa perfection. Kaya sabi ng Lord, be holy or be perfect because I am perfect. Psalms 97:10, listen you lovers of God. Tayo po ito. Hate evil, for God can keep you from wrong and protect you from the power of wickedness. That means kung hindi mo kinamumuhian ng masama, ginagawan mo ng masama, wala kang divine protection. Kapag mahal mo ang masama, wala kang divine protection. Kasi sabi po dyan, for God can keep you from wrong and protect you from the power of wickedness. Why? Because you hate evil. Because you love God. Amen. So if you truly love God, you will never do evil. Say amen. Number 2, if we have His love will cause you to live in holiness. Marami pong allergic po sa salitang holy ngayon. Kasi po, marami pong mga preachers na sinasabi po nila, imposibleng maging banal tayo. Which is half-truth again. Imposibleng maging banal tayo kung sa ganang atin lang, sa ating kakayaan, sa ating own effort, sa ating own works. Imposible po. Pero with God, with Jesus, with the power of the Holy Spirit, nothing is impossible. Pag sinabi ng Diyos nangyayari, di po ba? Nung sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, nagkaroon ho ba?
Let there be light, nagkaroon po. Ngayon po sabi niya, be holy. Ang diferensya lang po sa lahat ng creation, ang Diyos, pag sinabi niya po sa dagat o sa lupa, nangyayari. Wala na pong question. Ang tao, ang dami pang question. Bakit? Tayo lang po yung nilalang na merong free will. Mangyayari lang po yung kalooban ng Diyos pag pinayagan mo. Mangyayari lang na ikaw ay maging banal kapag pinayagan mo. Pero kung hindi mo pinapayagan, sa pagmamagitan ng paggawa pa rin ng masama, hindi ka magiging banal. Amen. Dapat po naunawaan po natin ito. Pero nais po ng Diyos na tayo po ay maging banal mula po sa ating isip, sa salita at sa gawa. Nag-i-improve po tayo. Tinatawag po natin itong ever-increasing glory. From glory to glory, God is changing us. Dapat po mas matino tayo ngayon, mas mabuti tayo ngayon kesa last year. Amen. Something is wrong kung mas masama ang ugali mo po ngayon. Something is wrong with your relationship with God. You need to get right with God again. Psalms 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Napakasarap po nitong sinabi po ng Panginoon dito. Ang Diyos po talaga ang nagtuturo sa atin kung paano tayo mabuhay ng mabuti, ng matuwid, ng banal. Bakit po? Dahil ang sabi po dyan, I will counsel you with my loving eye on you. Did you know na ang bawat isa po sa atin, we are the apple of the eye ng ating Panginoon? Ibig sabihin po niyan, ang Diyos lagi kanyang tinitignan, hindi dahil nagbabantay po siya kapag nagkamali ka, kikidlatin ka niya. May mga drawing pong ganyan parang yung Diyos, isa po siyang matandang hukluban na meron po siyang hawak na parang sibat na kidlat. Kapag nagkamali ka, kikidlatin ka niya. Bakit po? Kasi rin matwata mo, makanya sabihan ay, alika bad, makanyan, miturang kang kidlat. Mimwaye Jesus, ganun po. Ngayon po, pati sa pastor, ganyan na. Hoy, anak, wag kang magulo, nandiyan na si pastor. Kaya po yung mga bata, takot sa pastor. Akala nila may hawak na kidlat din yung pastor. Pero it is a misrepresentation of God. God is full of love. God is full of mercy. Yung loving eye po niya sa atin, binabantayan niya tayo. Kapag nagkamali tayo, tinatayo tayo ng Diyos, tinuturo niya po sa atin. Kapag matigas ang ulo mo, dinidisiplina niya tayo. Bakit? Kasi mahal niya po tayo. Amen. So God will guide us sa lahat po ng dapat nating sundin sa Kanya. Sa pamamagitan po nitong, dito po sa Ezekiel 36:26-27, binigyan po tayo ng bagong puso at bagong spirito ng Panginoon. And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take take out your stony, stubborn heart, and give you a tender, responsive heart. Sabi po dyan, bibigyan tayong bagong puso at ng spirito ng Panginoon. Papalitan niya yung matigas na puso po natin. Ng masunurin na puso, na totoong puso. Sabi po sa verse 27, and I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Ano po ibig sabihin yan? Wala tayong pwedeng ipagbalaki sa Diyos. Maging yung obedience po natin, kung bakit ka nakakasunod sa Diyos, ay dahil po sa kanyang spirito. Dahil binago niya ho tayo. Amen. Hindi mo pwedeng, alam niyo po, pag nag-pray ka, meron kong hinihiling sa Lord, Lord, masunurin naman po ako. Huwag niyo pong huwag kayong magmalaki sa, iyan po'y kayabangan sa harapan ng Lord. Manapay sabihin po natin, Lord, biyaya mo lamang po kung bakit ko nagagawa ang mabuti. Biyaya mo lamang po, Lord, kung bakit ako nakasusunod sa inyo. Amen. Dahil sa atin pong pagkatao, walang likas na mabuti po sa atin. Kung wala po ang Espiritu Santo sa atin, hindi tayo makakagawa ng mabuti. Amen. Yan po ay promise po ng Lord ng Old Testament at finulfill po niya ngayong New Testament. Kaya nga po, inulit po yan sa Hebrews 10:15-16. The Holy Spirit also testifies to us about this. Sino po naniniwala na tinanggap niya si Kristo, meron siyang Holy Spirit. Nasa atin ang banal na Espiritu. Sabi po dyan, first, he says, this is the covenant I will make with them after that time, says the Lord. I will put my laws in their hearts. Ang aking mga batas, ilalagay ko sa kanilang mga puso, sabi po ng Panginoon, and I will write them on their minds. Totoo po, hindi na tayo under the law. Pero ang dami pong mali po ngayon, para po ang law para sa kanila napakasama.
Ang sabi po ng Bible, hindi masama ang law. Mismong si Paul, sinabi po niya yon. Hindi masama ang law. Pero para ikaw ay maligtas, tinutupad mo ang law, hindi ka maliligtas. Ngayon, bagamat hindi na tayo under the law, pero yung batas binigay po sa puso natin, nilagay sa puso natin. Ano po ang summary po ng law? One word. It is love. Amen. Nilagay po niya yung love. Yun po ang law ng Panginoon. Love. Kaya nga po, nakakasunod tayo sa batas ng Diyos. Dahil binago niya ho tayo, binigay po niya ang kanyang espiritu po sa atin. Kaya nga po sabi po diyan, I will put my laws in their hearts and I will write them on their minds. Napakabuti po ng Lord. Amen. Dahil wala po talaga mabuti po sa atin. Kung bakit tayo mabuti ngayon, nakakagawa ng mabuti, it is because of the Holy Spirit living inside of you. Pero Pastor, bakit hindi ko nagagawa? Kasi nag-i-enjoy ka sa kasalanan. Hindi ka pipilitin ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po, napaka-gentle po niya. Gentleman po ang Holy Spirit. Hindi ka niya pipilitin kung ayaw mo. Kaya po hindi po sabi niyan, I think, Romans 8:14, those who are being led by the Holy Spirit are children of God. Tama ba? Ayan po, no? For those who are led by the Spirit of God are the children of God. Hindi po sinabi niyan, for those who are being controlled by the Spirit. Kaya linilid ka niya, sinasabi, di ba sabi po kanina, I will instruct you sa Psalms 32:8. Ang Diyos po mag-i-instruct sa atin. Sinasabi ng Diyos kung ano ang tama, kailangan ikaw ay sumunod. Hindi ka pipilitin ng Diyos. Hindi tayo kinokontrol ng Diyos. Ang nagkokontrol po, diablo. Gusto kanyang kontrolin. Kaya nga po yung pinakamanilang control, demon possess. Na kontrolado na niya ang inyong kaisipan, ang iyong pagkatao. Pero ang Diyos, hindi po niya tayo pinoposes. Ini-instruct niya ho tayo, tinuturuan niya ho tayo, nililid niya ho tayo, o anak, ito yung dapat mong gawin. Ngayon, nasa sa atin para tayo ay sumunod. Hindi ho ba napakabuti ng Diyos? Siguro kung tayo po yung Diyos, halimbawa po ako sa ugali ko, kung ako yung Diyos, ako burito. Halimbawa po, bama siya buntok, tirisan kaya, balam kuto. Buti na lang, hindi natin kamukha ang Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Sa kanyang pagtitiis sa ugali po natin, kung ilang libo o milyon na yung kasalanan po natin, pero hanggang ngayon, mahal ka pa rin ng Diyos. Dahil lang Diyos po, napakabuti po niya. Ang Diyos po, hindi siya matandang hukluban na may hawak pong sibat na kidlat. Una, hindi matanda ang Diyos. Dahil ang katandaan, yan po ay bunga ng kasalanan. Pag nasa langit na tayo nag-rapture, babalik po tayo dun sa pinaka-state ng glory po ng ating katawan. Batang-bata, daig pa ang artista at mga model. Hindi ba kayo excited? Sabihan mo kayong siping mo, ating kapag-asa. O ikaw, makaganti ka, lalo na ikaya. Magiging flawless po tayo, bata po muli. Amen. Eta na manguli, buhok. At makukumpleto na po yung buhok po natin. Excuse me po. Praise the Lord. Makukumpleto na po yung ngipin po natin. Nakamag-deodorant ka rin. Nakamandilo ka rin. Hallelujah. Maliligo ka man dun sa river of God dahil nag-e-enjoy ka, hindi dahil mabaho ka. Amen. Ang sarap po na ako po excited na ako. Minsan ang prayer ko po, Lord, datang na ka. Pasama ang mundo, Lord, datang na ka. Praise the Lord. Dito po sa Titus 2:11-12, ang Holy Spirit po ay may dala po ng grace sa atin. Kaya nga po, sabi po dito, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say what? To say no to ungodliness, sabi diyan, and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives when in this present age. Habang buhay ka sa mundong ito, yung grace ng Lord, dadala-dala ng Holy Spirit sa atin, siya ang nagtuturo para mabuhay tayo ng tama, to say no to worldly passions, to say no to worldliness, to say no to wickedness, to say no to sin, but to live upright, godly, holy life for God. Amen. Na huwag po kayong maniwala, isasabihin ko na naman po ito, no? Sana marakalmanal bekare lang dyan, pamuwala ka ako. Halang pakialam, gusto ko lang mabuksan ng kaisipan po ng marami. Ang grace po is not a person. Have you heard that grace is a person? Jesus Christ, sabi po ng John chapter 1,
is full of grace and truth. But grace is not a person. Marami po ngayon, worship nila ang grace. Even love, hindi mo pwedeng i-worship ang love. Pag binaliktad mo yung God is love is God, mali na po yung love is God. Never po nakasulat sa Bible that love is God. Amen. God is love. Ang ibig sabihin lang po noon, God is full of love. His very nature is love. Yun lang po ibig sabihin po noon. But it doesn't mean that love is God. Even po ang grace, sabi po nila grace is a person. No, grace is not a person. Grace is the gift of God through Jesus Christ. And ito po'y dinala ng Holy Spirit sa atin. Amen. It is a gift. Kung alam niyo po, dapat po mas person po yung resurrection. Kasi sabi ng Lord, I am the resurrection. Dapat po mas person po yung bread, yung gate. I am the gate. I am the way. I am the bread of life. Minsan hindi po sinabi ng Panginoon, there are 7 I ams. Hindi po kasama yung I am the grace. May mga aklat pong ganyan at may mga nagtuturo pong ganyan. They worship grace. Grace is not a person. Inuulit ko po. Grace is a power according to Titus. It is the power for us to live a holy life. It is the power for us to obey God. That is grace. It is the power coming from the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, one of the names of the Holy Spirit is Spirit of Grace. Nasa Hebrews chapter 10 po yan. Amen, ho ba? Huwag po tayong palinlang. Isa lang po ang wino-worship po natin na pangalan, and that name is Jesus. Wala nang ibang pangalan. Amen. Now, upon receiving the Holy Spirit, we receive His love and grace. Kaya nga po dito sa John 14:26, but the advocate, sabi po dito, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ano pong ibig sabihin dito ng Holy Spirit? Tuturuan niya tayo ng lahat ng bagay. The Holy Spirit will teach us all things pertaining to holiness, pertaining to what is right. That means the Holy Spirit will teach us all things that are pleasing to God. Amen. Kaya nga ito po yung love and grace ng Panginoon sa atin. Dala-dala po ng Holy Spirit na nasa atin. If you have the Holy Spirit, if you receive the love of God, if you receive the grace of God, it is impossible na hindi ka mabago. Kung sinasabi mong ligtas ka, therefore, tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, tinanggap mo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, imposibleng hindi ka mabago. Kung bakit hindi ka nababago, kung sinasabi mo tinanggap mo ng Lord, kasi hindi ka nagpapasakop sa Kanya at hindi ka pipilitin ng banal na Espiritu. Amen. Dapat po maliwanag po ito. Number 3, if we have His love will cause you to obey His word. This is very related po sa first point at saka second point po natin. But anyway, napakaganda po ng mga verses na ito. Sabi po sa John 14, 15, 17, lulundag po tayo ng 21, lulundag po tayong papunta ng 23 to 26. Ang sabi dyan, if you love me, keep my commands. Napakasimple lang po. The gospel of God is so simple. Ang tunay na nagmamahal, sumusunod sa Diyos. And then ang sabi dyan, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Now, take note, ang Bible po talaga walang chapters, numbers, at saka po mga verses. Praise God, inalaw po ng Diyos na magkaroon ng chapter, magkaroon po ng mga verses, mga number po, para po madali po yung reference. Makita po natin kaagad yung John 3:16. At iba pang mga verses na napakahalaga po sa atin. Now, ganito po yan. Kung tuloy-tuloy po, wala po yung verse, yung number 16 dyan, yung verse 16, sabi po dyan, if you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Ibig sabihin po yan, if you have the desire to love me, you will have the desire to follow me. And if you have this desire, I will give you the Holy Spirit that will help you to obey me and love me always. Nakuha niyo po ang ibig sabihin niya talaga? Kung mahal mo ko, you have this desire to love me, you will have the desire to follow me. And I will give you the Holy Spirit para patuloy mo kong mahalin at patuloy mo kong sundin. The Holy Spirit will empower you. Ito po sinasabi ng Panginoon, the Spirit of truth.
The world cannot accept him because it neither sees him nor knows him, but you know him. For he lives with you and will be in you. Now, ang kausap po ng Lord dito yung mga disciples po niya. Bakit po will be in you? Because during this time na sinasabi po ng Lord, ito po yung mga last teachings po ng Lord bago po siya ipako sa krus. Ang sinasabi po niya dito kasi wala pa ang Holy Spirit dito. Dumating pa lang po ang Holy Spirit sa Acts chapter 2. Ngayon po nasa atin na ang Holy Spirit. Nung tinanggap po natin ng Lord, we were already sealed with the Holy Spirit. Lalo na kung tinanggap mo ang baptism of the Holy Spirit. Nasa atin po ang Holy Spirit. Amen. Kaya nga po, we are able and we have this desire and we are able to love God and obey God because of the Holy Spirit living inside of us. Pastor, tinanggap ko ang Holy Spirit, tinanggap ko, pero bakit hindi ako nakakasunod? Kasi nga matigas ang ulo mo. Yun lang po ang sagot dyan. Nag-e-enjoy ka sa kasalanan. Kung hindi mo na ine-enjoy ang kasalanan, the Holy Spirit will empower you. Hindi tayo pipilitin ng Diyos. I repeat. Sa verse 21, lundag po tayo, whoever has my commands, tingnan niyo po, inulit na naman po ng Lord ito, and keeps them is the one who loves me. Kanina po, nasa verse 14 ito, inulit na naman po ng Lord, the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Praise the Lord. No, napakaganda po ng verse nito. Pero hindi ko po kayang i-discuss lahat yan sa oras po natin. Lundag po tayo ng verse 23. Inulit na naman po ng Lord dito. Jesus replied, anyone who loves you will obey my teaching. 3 beses po niyang inulit sa maiksing verses lamang po. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them. Inulit na naman po ito ng 2 beses. My Father will love them. Nasa verse 21 po kanina ito. And will come to them and make our home with them. Wow. Ang sarap po ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Matutod ko pa po ata. Sabi po dyan, anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Napakasimple po ng Bible. If you love God, you will obey God. If you don't love God, you will not obey Him. If you're not obeying Him because you do not love Him. Now, what does it mean? If you love me, I will love you and the love of the Father will be with you. Hindi ba makasalanan pa tayo? Namatay na si Kristo sa atin, Romans 5:8. Ibig sabihin po, noon pa man, mahal na tayo ni Kristo. Ano po ibig sabihin dito? If you love my commands, I will love you in return. Ano po ibig sabihin ng Panginoon dito? Ang ibig sabihin po dito, mararanasan mo ang buhay na mapayapa, mararanasan mo ang buhay na puno ng kagalakan at puno ng pagpapala. Ito po yung sinasabi ko kanina, nung introduction, na kung mahal tayo ng Diyos unconditionally, bakit yung isang kapatid mas blessed siya sa'yo? Simple answer. Yung isang kapatid na yun na mas blessed sa'yo kasi mas mahal niya ang Diyos, mas masunurin siya. You need to evaluate yourself. Hindi po, wala pong paborito ang Diyos. Nangyayari lang po yung masaganang pagpapala doon sa mga taong tunay na nagmamahal sa Diyos. Nangyayari lang po yung buhay na punong-puno ng kapayapaan at pagpapala doon sa mga taong sinusunod ang Diyos. Bagamat pare-pareho tayong Kristiyano kung minsan, pero hindi lahat ng Kristiyano pantay-pantay ang pagpapala dahil hindi lahat ng Kristiyano totoong nagmamahal at totoong sumusunod sa Diyos. Now, kung gusto mong maranasan ang totoo at tunay na pagpapala na sagana po, dapat po mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. Amen po ba? Ito po yung pinaka-reason. Mahal tayo ng Diyos lahat, pero hindi lahat nararanasan ang gabay ng Panginoon. Hindi lahat nararanasan yung proteksyon ng Diyos. Hindi lahat nararanasan yung pagpapala ng Diyos. Dahil hindi lahat nagmamahal sa Diyos. Pero alam ko po, yung mga taga-Calvary nagmamahal sa Diyos. Kung bakit tayo pinagpapala dahil mahal natin ang Diyos. Bakit natin mahal ang Diyos? Dahil una siyang umibig sa atin. Ibinigay lang niya yung agape love sa atin. Kaya nga po tayo ay meron tayong ability ngayon para mahalin ang Diyos ng pabalik. Say amen. Amen. Now dito po sa 1 John 2:3-6, ang sabi ho dito, we know, ang sabi po dito, that we have come to know Him
if we keep His commands. Ang sabi po dyan, alam po natin, kilala natin ang Panginoon kung sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Now, whoever says, I know Him but does not do what He commands is a liar. Yung nagsasabing kilala niya ang Diyos, pero hindi siya sumusunod, sinungaling daw po yan. Amen. Wala na pong sinungaling sa Calvary. Mahal po natin ang Panginoon. Amen. Sabi po dyan, and the truth is not in that person. Amen. Verse 5, meron pa akong verse 5. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. Hindi po kumpleto ang pag-ibig po natin kung salita lamang po siya. Nagiging kumpleto lang po ang pag-ibig kapag sumusunod po tayo sa Diyos. Amen. Nandiyan po yan. Sabi niyan, for God is truly made, sabi niyan, but if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. Hindi po kumpleto ang ating pananampalataya, hindi kumpleto ang ating pag-ibig sa Diyos kung walang pagsunod. Amen. May mga preacher, may mga messages pong ganyan ngayon, your obedience hindi na importante. Ang importante yung obedience of Christ. Narinig nyo na po yung mga ganong false doctrine, pero yung iba ang nababasa natin sa Bible. Ang obedience po natin, importante po siya. Not for us to be saved. Dahil nung na-save tayo, hindi pa tayo obedient. Nung tinanggap mong Lord, wala ka pang ginawa, pero save ka na. Ang being obedient is a proof, an evidence na ikaw talaga ay ligtas. Ikaw mismo malalaman mo na ligtas ka. Sigurado ka kapag alam mong sumusunod ka. Para po sa atin ang obedience. Malaman po natin sa sarili natin na talagang tunay tayong mananampalataya. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him, excuse po, to live in Him, sabi po dyan, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Paano ho ba, excuse po, paano ho ba namuhay si Kristo? Meron pong pagsunod. He obeyed the Father even death on the cross. Kung paano daw nabuhay si Kristo na sumusunod sa Ama, ganun din po tayo. Hanggang kamatayan, susunod ho tayo. Salamat po sa ilang amen. Unang buriyo ay ako tuge. Hanggang kamatayan, sinasabi ko po, inuulit ko, susunod ho tayo. Katulad ni Kristo. Iniwan si Kristo ng kanyang mga alagad, pero pinagpatuloy niya ang pagsunod niya sa Ama. Iwan ka man ng marami. Alam niyo po yung inawit po natin na I have decided to follow Jesus, though none go with me. Dapat ating dyan tayo ito, naintindihan po natin ito. Yun, dapat na kahit wala nang iiwan ka man, abandon ka man na mga kaibigan mo na dating Kristiyano, pero ikaw dapat magpatuloy kung tunay kang Kristiyano. Though none go with me, still I will follow. Bakit? Dahil mahal po natin ang Ama. Bakit? Kasi una siyang nagmahal sa atin. Inulit-ulit ko nito. Dapat po next week magtesta mo, perfect kainin. So we must live as Jesus did. Amen. True love for God is proven in our obedience. In fact, ang sabi ko nga po nung CU namin or meeting po namin ng pastoral staff, for me, there is, ang one word for worshiping God is obedience. Walang saysay ang pag-worship mo sa Lord, pagkanta mo sa Lord, paglundag-lundag mo sa Lord, pag-offer mo ng tithes and offering maging first fruit kung hindi ka naman obedient. Ang sabi po ni Samuel kay Saul, obedience is better than sacrifice. Ang sabi po ng 1 Corinthians 13:3, ipasunog mo man ang iyong katawan, ibigay mo man ang lahat, ang kayamanan mo sa mahirap, kung walang pag-ibig, you gain nothing. Amen. Dapat ang motivation po natin sa lahat ng bagay ay yung pag-ibig sa Diyos. Amen po ba? So true love for God is proven in our obedience. Sino po dito ang nag-o-obey sa Lord dahil sa biyaya niya magsabing, praise the Lord. Palakpakan po natin ang Diyos. Mag-review na po tayo. God's love empowers you to overcome sin. If we have His love will cause you, number 1, to hate what is evil, to live in holiness, and to obey
His Word. Kung mahal po natin ng Lord, sabi po ng Lord, mararanasan natin ang pag-ibig niya. Magmula po ngayon, evaluate po natin ang sarili po natin. Lord, saan pa bang aspeto ng aking buhay? Saan pa bang parte ng aking buhay na hindi kita minamahal? Tulungan mo po ako, Lord, na mahalin kita upang tunay kong maranasan ang pag-ibig mo, upang tunay kong maranasan ang kapayapaan mo, upang tunay kong maranasan, Panginoon, ang pagpapala na dapat ay para sa akin at para sa aking pamilya. Ang sikreto, mahalin mo ang Diyos. Ibig sabihin, sundin mo ang Diyos. Amen. Last verse before we take the Holy Communion, Romans 13:10. Love does no harm to a neighbor. Another definition of love. Love does no harm to a neighbor. That's why, therefore, love is the fulfillment of the law. Amen. Ang summary po ng law, it's love. Because hindi po nananakit ang pag-ibig. Amen. Excuse me. So we can overcome sin because the power of God's love is in us. Say amen. Sino po nagmamahal sa Diyos? Magsabing praise the Lord. Palakpakan po natin ang Lord dahil po lahat ay tumayo.